Ako po si Kulas. Ahente po ako sa isang kilalang kumpanya dito sa Valenzuela. Tubong masbate po talaga ako. Pero dito na ako nakapangasawa sa Maynila. May gusto lang po akong ibahagi na karanasan sa inyo. Matagal na nangyari to. Lagpas isang dekada na din siguro. Pero sariwa pa din sa alaala yung mga nangyari nung araw na yun. Bago po ako mapadpad dito sa Valenzuela, nag-start muna yung karir ko sa probinsya. Dati po ako mekaniko dun. Pero mga motor lang yung inaayos ko. Yun lang kasi yung saklaw na kaalaman ko. Ang nagturo sa akin sa pagmemekaniko ay ang tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Uncle Rudy. Si Uncle Rudy ay kapatid ng mama ko. Noong teenager pa ako, madalas akong sumama kay Uncle dun sa shop niya. Minsan bantay ako dun. Minsan naman sumasama ako kay Uncle kapag rarakit siya at may aayusin siyang sasakyan sa ibang lugar. Dahil wala siyang ibang kasama, ay ako na lang ang sinasama niya. Parang assistant na din. Ayaw ko din kasi maiwan sa bahay kasama yung mga kapatid ko. Medyo naboboringan din kasi ako dun. Gusto ko yung lumalabas-labas at gumagala kung san-san. Binibigyan din kasi ako ng pera ni Uncle kaya gusto ko palagi sumama sa kanya. Si Uncle Rudy po pala ay madalas on call. At ako ang parang naging assistant niya na din pag may aayusin siya. Sobrang bilib nga ako dun kay Uncle. Dahil talagang magaling siya. Magaling siya mag-diagnose ng mga sira ng mga sasakyan. Ultimo mga sira na hindi kayang ayusin ng ibang mekaniko ay naayos niya. Kaya hangang-hanga talaga ako dun. Merong motor si Uncle na mas matanda pa kaysa sa akin. At dahil nga mekaniko siya, magaling siyang mag-maintain ng sasakyan. Mapamotor man yan o 4 wheels. Sabi nga niya, lahat naman daw ng sasakyan kayang tumagal ng katulad ng sa kanya. Kung aalagaan lang na maayos. Sang-ayon naman ako dun. Talaga naman ang isang bagay ay tatagal kung aalagaan mo. Pero may mga sira din naman na minsan hindi naaayos ni Uncle. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil kulang siya sa kagamitan. Tanghali nun, habang nasa shop kami ni Uncle, nang may tumawag sa kanya. Alam ko na agad na kliyente yun. Habang kausap ni Uncle yung kliyente, sa cellphone niyang dikipad, rinig ko na parang umaayaw si Uncle. Rinig ko kasi na sinabi niya na masyado nang malayo yun. Tapos kumukunot ng matagal yung noo niya. Pero bandang huli, narinig ko na sumigi at umuo na lang si Uncle doon sa kausap niya. Pagbaba niya ng cellphone, nilagay niya agad yun sa bag niya. Kinuha ang tools niya at nagpaalam na aalis para pumunta doon sa kliyente. Sabi niya maiwan na lang daw ako doon sa shop. Malayo daw kasi yung lokasyon ng magpapagawa. Baka daw gabihin siya. Nagprotesta ako kay Uncle at sinabing gusto ko sumama. Dahil madami pa akong kailangan matutunan sa pag-aayos ng sasakyan. Dinagdagan ko pa na wala siyang assistant kung kakailanganin niya. Dahil sa makulit ako at patuloy na nagpupumilit, sinama na lang ako ni Uncle. Gamit namin yung motor niya nun. Si Uncle ang driver. At ako naman yung angkas niya. Tagabitbit na din ng tools niya. Bago kami lumarga papunta doon sa kliyente, tinanong ko muna si Uncle kung gaano ba kalayo yung pupuntahan namin. Ang sagot niya ay 3 bayan daw ang dadaanan bago makarating doon. Nagulat ako. Dahil ang akala ko kabilang bayan lang. Pero napakalayo pala nun. Pero excited naman ako dahil makakapunta na naman ako sa ibang lugar. Habang nasa biyahe, tinanong ko si Uncle kung bakit siya pumayag na puntahan yun. Sabi niya noong una daw talagang ayaw niya. Kaso nag-offer daw yung kliyente ng doble ang ibabayad. Pag-check pa lang daw yun. Pag naayos niya daw, dadagdagan pa daw ito. Medyo nagduda nga ako at nangamba sa una. Kasi too good to be true yung offer. Sinabi ko yun kay Uncle. Pero sabi niya lihitimo naman daw yun. Nirefer daw kasi yun ng kaibigan ni Uncle na taga dun. Kaya sigurado siya na maayos yun kausap.
Nawala naman yung pangamba ko nung marinig ko yung sagot ni Uncle. 1 oras at kalahati siguro yung lumipas. Nakarating kami sa pangalawang bayan na madadaanan namin. Nagpa siya si Uncle na huminto muna at magpahinga saglit. Habang kumakain ng biskwit, biglang nagsalita si Uncle. Sabi niya, "Siguradong aabutin tayo ng dilim pabalik." Sumagot naman ako ng, "Oo nga, Uncle. Di bale may kikitain ka naman ngayong araw." Tumango lang siya at sinabing sana daw wala kaming maengkwentrong panganib sa paglalakbay namin pabalik. Pagtapos magpahinga, dumiretso na kami sa pupuntahan namin. Bago makapasok sa 3 bayan, may nadaanan kaming malawak na palayan. Sobrang lawak no na halos ilang kilometro din ang sakop. Sabi ni Uncle habang nagdadrive, "Pag dumaan ulit tayo dito pabalik, takpan mo mga mata mo." Narinig ko yung sinabi niya kahit medyo garalgal dahil sa hangin. Tinanong ko si Uncle, "Bakit naman po, Uncle?" Hindi sumagot si Uncle. Hindi ko na din masyadong inisip pa yung sinabi niyang yun. Hapon na nung nakarating kami doon sa lugar na sinasabi ng kliyente ni Uncle. Tinawagan niya ito gamit yung cellphone niya. Lumabas yun sa isang malaking bahay. Tinawag kami noon at pinapasok sa malaking gate ng bahay niya. Pagpasok namin doon, namangha ako sa laki ng garahe. Nakita namin na 2 yung sasakyan doon na nakaparada. Mukhang mamahalin pa. Sabi ko may kaya talaga yung kliyente ni Uncle. Natuwa ako kasi sure na hindi scam yung kliyente ni Uncle. Inalok muna kami noon ng tubig at makakain. Tapos nag-usap na sila ni Uncle kung ano yung naging problema doon sa sasakyan niya. Nung sabihin ng kliyente na hindi nag-i-start yung sasakyan niya, chinek na ni Uncle yung mga posibleng problema nun. Binuksan niya yung hood, chinek niya din yung battery. Lahat ng mga parts na posibleng maging sanhi ng hindi pag-i-start nun. Ultimo yung gas, chinek niya din. Habang chinecheck niya yun, nasa gilid lang ako at naghihintay ng utos niya. At habang naghihintay, nilapitan ako ng kliyente at tinanong kung gaano katagal yung biyahe namin. Sinagot ko naman siya na magta3 oras din yung biyahe namin papunta sa kanila. Tumango lang siya at sinabing, "Gagabihin kayo pa uwi. Delikado sa dadaanan nyo. Kung gusto nyo dito na lang kayo tumuloy sa bahay." Sumagot ako ng, "Depende po sa desisyon ni Uncle." Maya-maya, pinabot na ni Uncle yung tools niya. Nakita na ata niya ang problema ng sasakyan. Mga kalahating oras ang lumipas. Tinawag ni Uncle yung kliyente at sinabing subukan i-start yung sasakyan. Pinaandar yun ng kliyente. Nung una pumugak-pugak pa yun. Nag-start naman sandali pero namatay ulit. Ilang minuto ulit yung lumipas. Sinubukan ulit nila i-start yun. At sa wakas, umandar na din yung sasakyan niya. Tuwan-tuwa kay Uncle yung kliyente. Sabi pa nito na hindi siya nagkamali ng mekanikong kinontak. Konting usap kung anong naging problema. Tapos binigay na yung pinangakong bayad kay Uncle. May pasobra pa gaya nung sinabi niya. Madilim na nang matapos kami. Tinulungan ko na si Uncle sa pag-aayos ng mga gamit niya para makauwi na din kami. Bago kami umalis, inulit ng kliyente kay Uncle yung sinabi niya sa akin kanina. Tinanong ulit niya kung gusto ba namin doon na magpalipas ng gabi, kaysa daw bumiyahe pa. Dahil likas na mahiyain itong si Uncle, tinanggihan niya yung offer ng kliyente. Pagtapos nun, pumasok yung kliyente dun sa bahay niya. Hintayin daw namin siya kasi may ibibigay daw siya sa amin. Akala ko nung una dadagdagan yung tip na binigay kay Uncle. Pero paglabas niya, nakita kong meron siyang isang dalang plastic. Inabot niya yun sa akin. Sabi niya, "Kailangan niyo yan dahil madilim na yung dadaanan niyo. At hindi natin alam kung ano yung makakasalubong niyo sa daan." Nagtaka ako sa sinabi nun. Pagtingin ko sa plastic, punong-puno yun ng asin. Sobrang dami. Napatanong ako sa isip ko,
Aanhin naman namin yung asin. Kahit may pagtataka ako, hindi na lang ako nagtanong. Nilagay ko yun sa loob ng tools ni Uncle. Nagpasalamat na lang si Uncle at umalis na kami. Habang binabaybay namin yung kalsada pa uwi, bigla na lang akong tinayuan ng balahibo. Hindi ko alam. Siguro dahil sa lamig ng hangin. O dahil paunti ng paunti yung mga bahay na nadadaanan namin. At dumidilim na dumidilim yung kalsadang binabaybay namin. Wala naman akong masyadong nararamdaman na takot. Si Uncle focus lang sa pagdadrive. Nang makalampas kami sa mga kabahayan, tanging buwan na lang ang naging gabay namin sa daan. Pinaalalahanan ulit ako ni Uncle. Natakpan ng mga mata ko pagdaan namin dun sa malawak na palayan. Dahil nagtataka, tinanong ko ulit si Uncle kung bakit ko ba dapat gawin yun. Sinabi niya na, basta, hindi mo dapat makita sa mura mong edad yung mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung matatakot ba ako dun sa sinabi niya. Pero bilang respeto kay Uncle, sinunod ko na lang yung payo niya. Kasi baka di niya pa ako bigyan ng pera pag kumontra ako. Nang magsimula kaming dumaan sa malawak na palayan, tinapik na ni Uncle yung binti ko. Senyalis na takpan ko na yung mga mata ko. Agad ko namang sinunod si Uncle. Tinakpan ko yung mga mata ko gamit yung kaliwa kong kamay. Yung kanan ko naman hawak yung tools niya. Noong mga unang minuto na nakatakip na yung mga mata ko, normal naman yung paligid. Wala akong kahit anong nararamdaman, bukod sa malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula ako makarinig ng mga huni. Huni na matitinis. Matitinis yun na may halong ingay na hindi ko ma-describe kung ano. Dahil medyo curious akong anong meron doon sa palayan, sumipat ako ng bahagya. Binuka ko ng kaunti yung mga daliri ko. Pagsilip ko, halos malaglag ako sa motor sa nakita ko. Doon sa malawak na palayan, may mga anino na nakatayo. Natakot ako na may halong pagtataka sa nakita ko. Kasi bakit may mga tao doon sa ganong oras? At lalo na sa ganon kadilim. Pero mas kinatakot ko, hindi lang isa, 2 o 3 mga anino na yun. Dahil sobrang dami nila. Sobrang dami na akala mo isang barangay ang nagtipon at nagkalat doon sa palayan. Kita ko mga siluweto nito na sumusunod sa galaw ng motor ni Uncle. Naramdaman kong bumilis ang pagpapatakbo niya. Habang bumibilis ang motor, tumitinis naman ng tumitinis yung mga tunog na umaalingaw sa paligid. Hindi ko alam kung yung mga anino ba yung gumagawa ng ingay na yun. Mga 500 metro siguro, bago kami makalampas dun sa palayan, nakita ko sa harapan na may nailawan si Uncle ng mga nilalang doon sa tabing kalsada. Nakatayo, mga lampas siguro 10 yun. Nakita ko yun sa malayo pa lang. Hindi pala anino yung mga yun. Sadyang kulay itim lang yung mga balat nila. Doon ko na tinanong kay Uncle kung ano yung mga yun. Nagalit pa si Uncle sa akin dahil hindi ko daw sinunod yung sinabi niya na takpan yung mata ko. Pero sinagot na lang din niya ako. Sabi niya na mga aswang daw yung mga yun. Kilalang lugar daw yun ng aswang. Pero di naman niya alam na sobrang dami pala nun. Gumapang na ang kilabot sa mga ugat ko. Naalala ko yung sinabi nung kliyente ni Uncle. Naalala ko din yung asin na binigay niya sa amin. Kinuha ko yun sa tools ni Uncle. Dumakot ako ng isang dakot. Hinanda ko yun sakaling sunggaban kami ng mga aswang na nakaabang sa kalsada na dadaanan namin. Segundo ang hinantay bago namin madaanan yung mga aswang sa kalsada. Lalong nagpadagdag sa takot ko yung mga matitinis na ingay na ginagawa ng mga yun. Binilisan palalo ni Uncle yung pagpapatakbo. Nang madaanan namin yung mga yun, himalang hindi kami inatake. Pero grabe yung takot na naramdaman ko nung makita ko yung mga mukha nun. Mga maiitim na parang puro lupa sa katawan. Tapos pirmi na nakatitig sa amin
at tumatawa na sobrang tinis. Halos mangyak na ako nung nakita ko yung mga yun. Paglagpas namin doon sa palayan, ramdam ko pa din yung kilabot sa katawan ko. Gusto ko na makauwi. Takot na talaga ako nun. Napanatag na lang yung loob ko nung makarating na kami doon sa lugar namin. Dinerecho na ako ni Uncle sa bahay namin. Namumutla pa yung itsura ko nung makita ako nila mama. Nagstay muna si Uncle doon sa bahay at kikinuwento niya kala mama yung nangyari sa amin. Nagalit pa nga si mama sa kanya kasi sinama pa daw ako doon sa malayong lugar na yun. Hindi pala issue yung layo ng lugar na yun kay Uncle. Kaya pala siya tumatanggi nung una kasi madadaanan daw namin yung lugar kung saan madaming aswang. Naririnig lang daw niya yun dati sa mga kwento-kwento. Pero totoo daw pala talaga na madaming aswang doon. Mabuti na lang daw at di nananakit yung mga yun. Parang nananakot lang sila. Naisip ko din na iba pala yun sa mga aswang sa mga kwento na mababangis at nangangain ng mga laman loob ng tao. Pero naisip ko din na siguro dahil din doon sa dala kong asin na binigay nung kliyente ni Uncle. Kaya hindi kami natake ng mga aswang. Pero kahit ano pa man ang dahilan, nagpapasalamat na lang kami dahil nakauwi kami ng ligtas ni Uncle nung gabi na yun. Matapos nun, sinasama pa din naman ako ni Uncle sa mga lakad niya. Pero hindi na sa malalayong lugar.